Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At makikita ngang dumating si Zhang Zuan at sinabi kay Zhu Hong ano raw ang sinabi nito, kung hindi ano raw. At makikita namang tumakbo si Liu Yang at ito ay nag-aalala kay Xingyang. At sumagot naman si Zhu Hong na kung hindi matatalo daw si Zhang Zuan sa teacher's evaluation. At sumagot naman si Zhang Zuan na hindi raw si Zhu Hong ang magdedesisyon kung sino ang mananalo. At sinabing puntahan na raw nito si Mr. Luzon at sabihing tinatanggap niya ang hamon. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nagawa niya lang daw na makaalis sa Will Tower ng dahil kay Wang Yu at Bison. At ngayon naman daw ay si Mr. Luzon na naman ang gustong kontrahin siya. At sinabing hindi raw ba mayroon itong daan-daang mga mag-aaral ano raw ba ang big deal kung gusto ni Wang Yan na mag-sit-in sa klase niya. At sinabi naman ni Zhu Hong na yun daw ay good choice. At ito ay mayabang na nagpaalam. Sinabi naman ni Taba kay Zhang Zuan na si Zhu Hong daw ay nambastos, nanira ng pinto at sinaktan din daw sila nito. At pag hinayaan daw nila ito marami pa rong manggaganito sa kanila sa hinaharap. Lumingon naman si Zhu Hong at sinabing ano kulang pa raw ba ang bogbog na natanggap nito. At dinagdag pa ni Zhu Hong na mayroon lang dong kakaunting mag-aaral sa maruming lugar na ito. Bakit kailangan pa raw nila ng pinto? Wala rong magtatangkang sumilip sa classroom nila, tumigil na raw ang mga ito sa pananaginip. Isa pa, kung gusto raw nila na pigilin siya sumugod daw ang mga ito sa kanya. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan si Taba kung gusto raw ba nitong turuan ng leksyon si Zhu Hong. Maaari ba? Tanong naman ni Taba. Sumagot naman si Zhang Zuan ng syempre. At sinabi ni Zhang Zuan kay Taba na ito raw ang mayroong pinakamahinang strength ngunit ito ang best pagdating sa self-control. Tuturuan niya raw ito ng ilang mga moves mamaya, upang mabugbog niya si Zhu Hong at pagbayaran ang ginawa nitong pagsira sa pinto. Huwag niya lang daw itong sakta ng sobra. At isa pa kailangan daw nilang maging patas pagdating sa laban. Kaya wag daw itong lumagpas sa kinakailangan. Kailangang mapanatili daw nila ang friendly atmosphere. Nagulat naman ang iba nang marinig ito. Natawa naman si Zhu Hong sa narinig niya na bubugbugin daw siya at pagbabayaran sa pinto. At sinabing sige pag nabugbog daw siya ng mga ito hindi niya lang daw babayaran ang pinto, magbibigay din daw siya ng 1,000 gold coins. Tinanong naman ni Zhang Zuan si Zhu Hong kung magbabayad daw ba ito kahit sino pa man ang bumugbog sa kanya. Sumagot naman ito ng syempre. Ngunit kakailanganin pa raw ng mga mag-aaral ni Zhang Zuan ng at least 10 years upang mabugbog siya. Natuwa naman si Zhang Zuan na tumingin kay Taba at sinabing chance na raw nito na gumawa ng pera. Ako, gulat naman na tanong ni Taba. At sinabi nga ni Zhang Zuan na si Taba raw ang mauuna ngunit tandaan daw nito ang sinabi niya na maging gentle kay Zhu Hong. At sinabi pa ni Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala dahil tuturuan niya raw ito ng 3 simpleng mga moves ngayon at siguradong mananalo daw ito. Napasambit naman si Zhu Hong na natatakot daw siya na huli na ang paghahanda ng mga ito. At 3 moves lang daw, hindi makapaniwalang sambit ni Zhu Hong. Maya-maya pa ay tinawag ni Zhang Zuan ang iba at sinabing matuto rin sila ng move na ito upang manalo rin sila ng pera. Nag-aalala namang napasambit si Taba sa pangalan ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay sinabi ni Liu Yang kay Taba na magtiwala daw ito kay Mr. Zhang Zuan. Hindi raw ito magsasalita lang ng walang kahulugan. Napasambit naman ng okay si Taba at napasabi sa kanyang isip na nabugbog na raw siya. At ang malala raw na mangyari ang mabugbog daw siya uli. At sinabing makakaya niya raw ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na tandaan daw ng mga ito ang moves na ituturo niya ngayon. Sumagot naman ng oo ang mga mag-aaral. At ipinakita na nga ni Zhang Zuan ang unang move. Ihiwa-hiwalay daw nila ang kanilang mga daliri at suntok ang kaliwang kamay. At ang pangalawang move ay igalaw daw nila ang kanilang kaliwang paa papunta sa kanan. At ang pangatlong move ay gawin daw nilang kamao ang kanilang kanang kamay at suntok ito paabanti. Hindi naman makapaniwala ang mga mag-aaral sa kanilang nasaksihan at napasabing yun na daw ba yun. Napasabi naman si Taba sa kanyang isip na nagbibiro daw ba si Zhang Zuan. Ito raw ang pinaka-basic na mga techniques.
At ang ginawa raw na pag-perform ni Zhang Zuan ay standard lang. Napasabi naman si Zhu Hong sa kanyang isip na sa harapan niya pa raw itinuro ang bulok na moves na yon. At gusto pa raw ni Zhang Zuan na bugbugin siya ng mga mag-aaral nito. Ano raw ba ang tingin ni Zhang Zuan sa kanya? Patay. Maya-maya pa ay tinapik ni Zhang Zuan ang balikat ni Taba at sinabing gawin daw nito ang tatlong moves na yon. Siguradong matatalo niya raw si Zhu Hong nang walang anumang problema. Hindi naman nakaimik si Taba at napasabi sa kanyang isip na alam niya raw na hindi siya ang best na martial artist. Ngunit ang ipinakita raw ni Zhang Zuan ay mas malala pa. At ini-hype nga ni Zhang Zuan si Taba. Napasabi naman si Taba sa kanyang isip na kalimutan na lang daw yun, lalaban na lang daw siya. Napatanong naman si Zhu Hong kay Taba na gusto raw ba talaga siyang labanan nito. Siya raw ang may gusto nito at umatake na nga si Zhu Hong. Maya-maya pa ay gumamit si Zhang Zuan ng sound transmission at sinabi kay Taba na ang tatlong moves na itinuro niya, ay reverse lang daw nito ang unang dalawang moves. Palitan daw nito ng kaliwang kamay ang kanan at gamitin daw nito ang kanang paa imbes na kaliwa. Na siya namang ikinagulat ni Taba. At sinunod na nga ito ni Taba. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na ang huling move daw ay pareho lang ngunit daliri daw ang gamitin nito imbes na kamao. At atakihin niya raw si Zhu Hong ng 10 cm sa ibaba ng ribs. At tandaan daw nito 10 cm lang, walang labis, walang kulang. Nagtaka naman si Zhu Hong kung inire-reverse daw ba ni Taba ang kanyang atake. At tama raw, inire-reverse daw talaga ito ni Taba. Napasabi naman si Taba na nagtitiwala daw siya kay Zhang Zuan. At sumuntok na nga ito. At biglang ini-osli ang kanyang dalawang daliri. Na siya namang ikinagulat ni Zhu Hong. Na reverse daw ang panghuling move. Maya-maya pa ay tinamaan ito ni Taba sa gilid. Napasabi naman si Zhu Hong sa kanyang isip na ang parteng ito ay paano raw nito nalaman ang kanyang life gate acupoint. At makikita ngang napaluhod si Zhu Hong. Para namang sinapian ng demonyo si Taba at sinabi kay Zhu Hong na ano raw ba ang ginagawa nito. Naglalaban pa raw sila, hindi raw ba? Napasabi naman ng teka lang si Zhu Hong. At ito ay napatingin kay Taba. Ngunit hindi ito pinansin ni Taba at pinagbububugbog ito. Nagulat naman ang apat sa kanilang nasaksihan. Napasabi si Zhao Yan na paano raw ba ito nangyari. Napasabi naman si Xingyang na kailan daw ba si Taba naging. Sinabi naman ni Liu Yang na tama daw siya sa sinabi niya na magtiwala ito kay Zhang Zuan. Maya-maya pa ay pinatigil ni Zhang Zuan si Taba at sinabi niya raw na turuan ito ng leksyon, hindi patayin sa bugbog. At nakinig naman si Taba. At makikita nga ang mga bukol at pasa sa mukha ni Zhu Hong at napasabi kay Taba na kasuklam-suklam daw ito. Sumagot naman si Taba na ano naman daw kung ganoon. Gusto pa raw ba nito ng leksyon? Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Taba na tingnan niya raw kung ano ang ginawa niya, tama na raw. At sinabing next. At sinabing si Xingyang na naman daw ang sunod. Ito na raw ang pagkakataon niyang mag-practice, wag niya raw itong sayangin. At sumunod naman si Xingyang. Nagulat naman si Zhu Hong sa kanyang narinig. At napasabi sa kanyang isip na hindi pa rin daw ba siya hahayaan ni Zhang Zuan na umalis. Bakit sinabihan pa raw nito ang kanyang mga mag-aaral na labanan siya? At nang makita niyang papalapit na si Xingyang ay napasabi siya sa kanyang isip na tinalo niya na raw ito kanina at halata raw na napakahina nito. At salamat daw kay Taba dahil alam niya na raw kung ano ang gagawin ngayon. Basta maiwasan niya lang daw ang tatlong ataking iyon ay magiging ayos lang daw siya. Besides, kung hindi raw siya gaganti ngayon ay anong mukha pa raw ba ang ihaharap niya kay Mr. Luzon? At sinigawan si Xingyang na umatake. Sumagot naman ito ng sure. Maya-maya pa ay ginamit na naman ni Zhang Zuan ang sound transmission at sinabi kay Xingyang na ang third move daw ni Taba ay tumama sa life gate acupoint ni Zhu Hong. Kaya siya na raw ang bahala. Hindi naman makapaniwala si Xingyang na gumamit si Zhang Zuan ng sound transmission sa pamamagitan ng Chi formation. At ito ay nagpasalamat kay Zhang Zuan. Napamura naman si Zhu Hong nang mapansin niya na aatake rin si Xingyang sa kanyang life gate acupoint. At sinalo nito ang kamay ni Xingyang.
At napasabi sa kanyang isip na hindi raw siya mahuhulog sa mababaw na move na ito ng 2 beses. Ngunit nagulat siya dahil ito pala ay isa lamang feint. At nagtaka kung bakit hindi raw ginagamit ni Xingyang ang 3 moves na yon ngayon. At siya ay napaubo at napamura. At biglang umatake ngunit iniwasan lang ito ni Xingyang at inatake ang kanyang life gate acupoint. At ito ay napaluhod habang pinagmumura si Xingyang. At sinabing ang mga ito raw ay kasuklam-suklam. Atakehin daw siya ng mga ito kahit saan kung kaya nila. Hindi lang puro sa kanyang life gate acupoint. Nagsalita naman si Xingyang at sinabing kasuklam-suklam, wala rong ganito sa isang laban. Ngunit sige hindi niya raw ito aatakihin sa kanyang life gate acupoint. At sinuntok niya nga ito sa mukha. Napasabi naman si Zhu Hong sa kanyang isip na sinabi raw ni Xingyang na hindi siya aatakihin ito sa kanyang life gate acupoint ngunit umatake naman daw ito bigla. Bakit ayaw daw siyang pagpahingahin nito? Bakit ang mukha at life gate acupoint niya lang daw ang inaatake nito? Gusto niya raw ng patas at katarungan, wag na raw magpasobra ang mga bullcrap na ito. At nakiusap na huminto si Xingyang. Ang aga naman, sambit ni Xingyang. Napasabi naman si Zhu Hong na aga mo mukha mo. 2 beses na raw siyang tinamaan sa kanyang life gate acupoint. At halos hindi na raw makakita ang namamaganyang mata. At pag nagpatuloy pa ito baka mamatay daw siya. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na si Zhao Yan naman daw. At sumang-ayon naman ito agad. At pinuntahan na nga nito si Zhu Hong. At pinagbububugbog. Tapos si Wang Ying at Liu Yang naman daw ang susunod. Napa-thumbs up naman si Liu Yang nang marinig ito at napatanong si Wang Ying na maaari din daw ba siyang sumali. At umatake na nga ang mga ito. Hanggang sa hindi na makagalaw si Zhu Hong. Maya-maya pa ay siningil ito ni Taba ng 1,000 gold coins para sa bawat isa sa kanila at magbayad din daw ito para sa pagpapaayos ng pinto. 10,000 gold coins daw lahat. Nahihilo namang sinabi ni Zhu Hong na 5 lang daw sila, paano raw naging 10,000 gold coins. Sumagot naman si Taba na ano raw ba ang pinagsasasabi nito, hindi niya raw ito marinig. At dinagdag pa ni Taba na hindi rin naman daw ito makikwenta ni Zhu Hong kaya sasabihin niya na lang daw ito. Tig 1,000 gold coins daw para sa bawat isa sa kanila at dahil hindi naman daw ganun kamahal ang pinto na sinira nito kaya pwede na daw ang 5,000 gold coins para rito. Nakuha niya raw ba ito? Ngunit okay lang naman daw kung hindi ito magbayad at sinabi kay Zhang Zuan na ito raw ay pang-4 sa entrance examination, okay lang daw ba na ang bayad sumama itong mag-practice sa kanila. Sumagot naman si Zhang Zuan na pwede pero bilang schoolmates dapat magpigil daw sila. Maya-maya pa ay umiiyak na sinabi ni Zhu Hong na magbabayad daw siya. At lumipat ang eksena sa classroom ni Mr. Luzon. Nagtanong naman si Elder Hong kay Mr. Luzon kung sa tingin daw ba nito tatanggapin ni Zhang Zuan ang challenge. Sumagot naman si Luzon na sino raw ba ang may pakikong tanggapin ito ni Zhang Zuan o hindi. Ngayong inagaw daw nito ang kanyang mag-aaral kailangan niya raw itong turuan ng leksyon. Natuwa naman si Elder Hong sa kanyang narinig. At nagulat si Luzon nang may biglang dumating. Ito pala ay si Zhu Hong na humingi ng tulong. Hindi naman ito nakilala ni Luzon at napatanong kung sino raw ba ito. At nagulat nang nalaman niyang ito pala ay si Zhu Hong. At tinanong ito na hindi raw ba't inutusan niya ito na dalhin ang letter kay Zhang Zuan, ano raw ba ang nangyari dito. Sinabi naman ni Zhu Hong na may nambugbog daw sa kanya. Napasabi naman si Luzon na bilang guro paano raw ito nagawa ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhu Hong na hindi raw si Zhang Zuan ang bumugbog sa kanya kundi ang mga mag-aaral daw nito. Nagulat naman si Luzon nang marinig ito at napatanong kung ito raw ba ay si Zhao Ya o si Xingyang. Dinagdag pa ni Luzon na pinagtulungan daw ba siya ng mga ito raw ay hindi makatarungan. Kahit pa raw hindi sila ganoon ka-low rank personal daw na ginabayan ni Luzon si Zhu Hong at ito raw ay magbi-breakthrough na anumang oras. At kahit magtulungan daw yung dalawa dapat hindi raw yun o obra kay Zhu Hong. Sumagot naman si Zhu Hong na yun daw ang nangyari nung una ngunit bigla na lang daw dumating si Zhang Zuan at tinuruan sila ng free moves.
At tila daw ang mga ito ay biniyayaan ng may kapal at si Taba daw ang nauna. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. Napasabi naman si Luzon na mukhang nalaman daw nila ang life gate acupoint ni Zuhong at ang tatlong moves daw na yon ay isa lamang distraction. Napasabi naman si Luzon sa kanyang isip na ganun pa man, kung nalaman daw nila ang life gate acupoint ni Zuhong hindi raw ibig sabihin nun na panalo na sila. Dahil hindi lang daw ito ang factor na magpapanalo sa laban. Ang reaction daw ng kalaban ang makakapag-decide kung sino ang mananalo. Ngunit dahil dalawa daw ang kalaban ni Zuhong at halos magkapareho lang daw ang level ng mga ito lugi daw si Zuhong. At alam daw ni Luzon na hindi kayang malaman ng mga mag-aaral ang life gate acupoint ni Zuhong kaya siguradong si Zhang Zuan daw ang may kagagawan nito. Akala daw ni Luzon na madali lang na makalaban si Zhang Zuan. Mabuti naman dahil kung ganoon daw magiging boring daw ang laban nila. Pero ngayon tila nagiging interesting na raw ito. Ngunit hindi raw ito big deal at sinabing tutulungan niya raw na maka-breakthrough sa level 2 si Zuhong ngayon. At kapag nangyari daw yon lilipat daw ang life gate acupoint ni Zuhong at makakapaghiganti na raw ito. Nagpasalamat naman si Zuhong nang marinig ito. Maya-maya pa ay tinanong ni Luzon si Elder Hong at sinabing hindi raw ba close sila ni Elder Shang. Hindi raw ba mas malaki ang maitutulong nun kumpara sa kanya. Sumagot naman si Elder Hong na ayaw niya raw ilagay si Elder Shang sa posisyon na kung saan pipilitin nito ang mga mag-aaral ni Zhang Zuan na pumili ng bagong guro. Dahil kapag nangyari daw yun baka magsumbong daw si Zhang Zuan sa Teachers Union at maging magulo pa ang lahat. Maya-maya pa ay mayroon na namang dumating. At binati nito si Elder Hong. Ito pala ay si Mr. Wang. Napatanong naman si Luzon kung ano raw ba ang ginagawa nito rito. Sumagot naman si Mr. Wang at nagtanong kung alam daw ba nila ang nangyari sa student of the academic affairs. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong naman ni Luzon. Sumagot naman ito na si Elder Shang ay tinanggal na raw sa office. At ito raw ay order mula sa Teachers Union. Nagulat naman ang dalawa sa kanilang narinig at napatanong si Luzon kung bakit. Sumagot naman si Mr. Wang na base daw sa narinig niya, nangyari daw ito dahil free name up ni Elder Shang ang isang guro. Ngunit mayroon din naman dong nagsabi na ito ay naging unfair sa Enlightenment Will Trial. At saan man daw doon ang totoo nalaman daw yon ng Teachers Union at tinanggal si Elder Shang. Napasabi naman si Luzon sa kanyang isip na nag-apply daw si Kaohsiung para sa Enlightenment Will Trial ngayon. Konektado daw ba kaya ang mga bagay na ito? Nagtaka naman si Luzon sa mga paratang at napasabing sino raw ba ang taong ito na ginawa ni Elder Shang ng ganun. Para daw mapatanggol nito si Elder Shang sa tulong ng Teachers Union dagdag naman ni Elder Hong. At kahit na raw isa lamang director ng Office of the Academic Affairs si Elder Shang marami daw itong malalakas na mga backer. At kaibigan din daw nito ang ibang mga elder na nasa Teachers Union. Hindi raw madali na mapatanggal ito. Sinabi naman ni Mr. Wang na narinig niya na ang may gawa daw nito ay ang walang silbing guro mula sa kanilang academy na si Zhang Zuan. Si Zhang Zuan na naman, sambit naman ni Zuhong. Hindi naman makapaniwala si Mr. Luzon sa kanyang narinig at napasabi sa kanyang isip na nagawa dong mapa-withdraw ni Zhang Zuan ang kanyang mga mag-aaral mula sa kanya at sa ilalim daw ng gabay nito nabugbog daw ang mag-aaral niya na number 4 sa entrance exam. Hindi naman makapaniwala na napasabi si Elder Hong sa kanyang isip na pinabagsak daw nito ang kanyang restaurant pagkatapos kumain dito. At ang restaurant daw na yon ay proud na nakatayo sa loob ng isang dekada ngunit hindi lang daw yon ang ginawa ni Zhang Zuan pinabagsak din daw nito si Elder Shang. At sabay na napasabi ang dalawa sa kanilang isip na si Zhang Zuan daw ba talaga ang pinakamahinang guro sa kanilang academy.